Today sa inyo mga ka-rider, may bago na naman tayong video at i-review at nasarapan natin ang Kawasaki Barako 3 Fi. So fuel injected itong i-review natin ngayon dahil ito yung pinaka-latest model nila sa kanilang Barako 3 na fuel injected. Kung balak mo bumili ng motor na ganito or gagawin mo pang hanap buhay or pang deliver or gagawin mong pang tricycle ay panoorin mo ang buong video para alam mo yung specs and features ito at magkano nga ba yung presyo ng motor na ito. Syempre guys, kung gusto nyo ng ganitong content, maaari kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-follow na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload ko. Ang Kawasaki Barako 3 fuel injected ay mayroong engine type na 4-stroke single overhead cam. Fuel injected at engine displacement naman ito na 177cc at kaya naman umabot ang kanyang maximum power sa 13.54 horsepower at 8,000 rpm at may maximum torque naman ito na 13.7 Nm at 6,000 rpm. At meron itong transmission na 5-speed constant mesh. At ang cooling system naman ay air-cooled. At may fuel tank capacity naman ito na 12 liters at dahil fuel injected na nga ito ay mas matipid na ito pagdating sa fuel consumption at may average fuel consumption naman ito na aabot sa 60 kilometers per liter. So napakatipid na talaga ng dating sa fuel consumption dahil fuel injected na nga ito at bagay na bagay sa panahon ngayon na sobrang taas ng gasolina. Bagay na bagay nga talaga ito sa mga tao naghahanap na gagawin pang hanap buhay ito or gagawin itong pang tricycle. Napakatipid na ito kumonsumo ng gasolina. Ito naman tayo sa features ng motor na ito. Dating sa kanyang itsura ay halos kapares pa rin ito sa Barako 1 at Barako 2. Pagkakaiba lang talaga nila ay gumagamit na ito ng fuel injected maliban doon sa Barako 1 at Barako 2 na carburetor engine. Siyempre naka-telescopic fork pa rin ang kanyang front suspension yan at drum brake naman ang kanyang braking system sa unahan at ganyan naman ang itsura ng kanyang headlight na same pa rin, bulb type ang gamit. Pati yung kanyang turn signal light ay bulb type pa rin. May rubber boots pa rin ang motor na ito para sa protection ng ating telescopic fork at yan naman ang kanyang itsura, drum brake pa rin siya at tignan naman natin yung size ng gulong niya. So meron pala yung size guys na 275 by 17 spokes. Siyempre di pa rin yan nalalayo sa size ng Barako 1 at Barako 2. Pagdating naman dito sa kanyang likuran ay may size ito guys na 300 by 17 spokes rin. Siyempre Japan made rin ang kanyang tires so napaganda niyan at matibay. Meron naman tayong dual shock absorber. Bali apat yan, kabilaan dalawa-dalawa. Pinaka-ready talaga ang motor na ito pangkargahan. Dito naman tayo sa kanyang taillight at signal light ay parehas pa rin ito gumagamit ng bulb type. Ang napansin ko lang dito guys is mas maganda na yung itsura ng kanyang taillight dito. Napa-oval shape design. Siyempre sa mga ganitong motor ang downside natin is yung kanyang turn signal light sa likuran na madali yung masagi or mabali. Siyempre naka-chain drive pa rin yan guys at sa laki naman ng sprocket niya ay pangkargahan na size na yan guys. Ganyan naman ang itsura ng kanyang upuan at napaka-komportable niyan sakyan. Siyempre may maganda rin tayong tangke dito. May decals tayo dyan na Barako 3. At yan ang nagre-represent na heavy duty ito. Braking system pala dyan sa likuran guys is drum brake na rin yan. Same pa rin sa Barako 1 at Barako 2. Ito naman guys ang kabuuan ng kanyang makina. So napaka-solid rin talaga ng kanyang makina dito at kitang-kita na naman natin ang kanyang fuel injected system dyan at napaka-solid talaga ng itsura nito. At yan naman guys yung kanyang itsura ng kanyang exhaust. So meron na rin niyang muffler sensor at napakaangas rin ng itsura. Siyempre di pa rin mawawala yung kanilang second option na kickstarter for emergency kung hindi man gumana yung ating electric starter. Sa mga switches naman guys, yan pala yung switch niya. Meron tayong electric start. Dito naman sa kabila meron tayong high and low, turn signal light, busina, at ang kagandahan guys, meron itong hazard light switch. Ganito naman ang itsura ng panel gauge ng motor na ito. So mapapansin natin, naka-analog type pa rin ito at shutter key naman ang gamit. Overall, napakaganda at napakasolid talaga ng motor na ito dahil mas pinatipid na ang bago nilang model. At nababagay talaga ito sa panahon ngayon na sobrang taas ng gasolina na mamumulubi ka talaga. Ito naman guys ang kanyang SRP for this bike. Kakahalaga lang ito guys ng 95,600 pesos. Kaya mga ka-rider, anong masasabi nyo dito sa kanilang bagong model or bagong variant na fuel injected? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Ihayag ang inyong opinion sa ating video. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong reviews. Shoutout pala sa ating solid ka-rider, Santiago Plaza 6770. Shoutout sa iyo. Muli ako si Mr. L Vlog TV para sa susunod na review. Abangan.